Oh, dito naman sa angle ng News 5. Oh, mag-aalburuto dyan si Matiba. Dito sa video na to, pag-usapan naman ho natin ang mga punto de vista nitong si Amy Marcos dyan sa special coverage na yan ng SMNI kaugnay sa mga kaganapan dyan sa Senado. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe mo sa ho tayo dyan sa mga gusto sumali sa ating community. Yung join button nandyan lang ho sa baba. Unahin na ho muna natin mga kababayan, Ito unahin natin. Wala ho tayong FB page ha. Para doon sa nasa FB na kinukuha yung ating mga video at parang pinapalabas na ating yung page na yun. Hindi ho ating yun. Wala ho tayong FB page. Malinaw ho yan kasi kung ano hong kapik nyo siya nang ipakalat ng FB page na yan at tayo mapagbintangan. Okay, wala ho tayong ganyan. Ngayon, para dun sa mga gusto mag-share at mag-re-upload ng mga content natin, mga reaction video natin, okay lang naman ho. Pero yung para gumawa ng PH update na page at pagmukay na atin din yun, mali naman ho ata yun. Hindi ho atin yan at hindi ho tayo gagawa ng FB page dahil ho sa mga ganyang klaseng poser diyan sa FB. Mahirap po yan mga kababayan. Hindi ko muna tatanggalin dito kasi yung nangunguha ng video, pinuputol niya yung portion na kung saan sinisegue ko yung FB page na to. Sa bagay, kahit putulin niya sa banda, sa anuin ho natin, kada bahagi ng video natin, isa bagay, i-edit din Si Raulo din yung mayari. Gumawa nitong FB page na to para may tama sa utak no? Okay lang naman ho na re-upload, walang problema ho yun. Pero para gumawa ng ibang PH update na wala ho tayong control sa mga ilalabas na content at tayo mapagbibintangan, kawawa naman ho tayo dyan pagka nagpakalat ng fake news yan at tayo napagbintangan. Ito mga kababayan, rumekta ho tayo dito sa pagbalagbag ng mga realista dyan sa harap ng Senado dito kay Melvin Matibag. Ito, pinaulanan ho siya ng sandamukal na ura itong si Melvin Matibag. Kung ako doon sa mga kasama nitong si Melvin Matibag, hinayaan siya di ba? At maangas siya para magkaalaman. Dapat pinabayaan siya ito. Oh. Grabe, galit na galit. Oh. Matibag. Oh. Tapang ni Matibag FBI Director, tapang Kung pagkakups ka, ganyan talaga dadanasin mo. Kagulo na ayan Ang klase. Dito sa ibang anggulo. Dito tayo sa ibang anggulo. Dito naman sa anggulo ng News 5. Mag-aalburuto dyan si Matiba. Ayan. Hindi ka ba pwedeng murahin, ha? Ano ka, Diyos? Pati mga kasama mo pinagtatawanan ka na, itong si Sir yan, yan, ito, tumatawa na to, Matibag tinatawanan ka nito. Dapat tinayaan nyo Tingnan natin kung ano gagawin niya. Ano ipapadampot mo? Minura ka lang, ipapadampot mo? Ano ka? Ano ng Petrang Garabata? Hindi kahit murahin kayo sa pagbumukha nyo, wala kayong magagawa. Kung hindi siyang ayon na sambay ng Pilipino sa mga pinaggagawa nyo, wala kayong karapatan para ang dating parang tinatakot mo. Lika, ganon? Birong yun. Wala. Di ka makakakana dyan, Brad. Wala. Nako, pagkatalikod ni Matibag talagang pinaulanan ulit siya Ano? Gigil siya. Meron ka pang badge ng NBI sa dibdib mo tapos pikon ka lang pala, asartalo ka. Pambihirang yan. Ba't kasi nagpunta ka dyan? Kung ayaw mamura, huwag ka pumunta dyan. Ginamon kayo? Ginamon po kayo? Ano ko nangyari? Hinahamon ako Alam mo yung mga yung matatapang sa salita? Siyempre, alam nga matapang siya gawa. NBI director ka yun na nga lang yung ano nila. Kumbaga, doon na lang nailalabas yung sama ng loob nila sa mga kalokohan mo dyan sa NBI.
Ay baka tayo pag-initan ni Matibag. Hindi, freedom of speech. Kaya ganito na rin yung nangyari, no? Oh. Dali lang, sandali. Oh, yung mga tauhan mo, ginulpi yung usaha. Hindi, yung lumalabas sa bali-balita na di umano yung mga tauhan mo, ginulpi yung usaha. Gusto natin marinig ang unang sasabihin ng NBI director diyan sa nangyaring kaganapan na yan diyan sa Senado na kung saan yung isang usaha gulpi sarado, naiyak na lang doon sa ginawa nung di umanong mga tauhan nitong si Matibag. Ano? Sino kausap mo? Si Marcos Jr. Wala. Alam mo po mga nagrarally na po, matatapang ng salita. O matapang sa Facebook, matapang sa salita. Manang-manang sa mga nag-uulog sa amin. Attorney, any plans to investigate this? Nag-uusap ko rin, kaya ako papasok. I mean, investigate this. Yung mga yan, pabayaan mo na. Kasi, alam mo, pangkain nila yun. Pagkain. Pumbihira naman kung makapagpangkain ka naman. Oh. Huwag masyadong Matibag naman. Huwag masyadong personalin. Alam ko naman na napag-utusan ka rin dyan eh. Utusan ka lang dyan sa administrasyon. Huwag mong pagmukay na para bang pagmamayari mo pamahalaan. Yung masyado ka nasasaktan sa mga sinasabi sa'yo. At alam din ng mga nagrarally na yan na utusan ka lang ni Marcos Jr. Pambihira naman, oo. Tuloy natin. Mag-uusap kami sa loob. Nakita yung Senator Peñales, may warrant ka. Mag-uusap kami sa loob. Oh, mag-uusap sa loob. Meron na nga development sa loob ng may warrant. Tapos ngayon, nagpasa yung resolution ng Senado that they will put Senator Peñales under their custody, di ba? So kung may ganun, mag-uusap na kami, kaya ako papasok. Ito ba? Mag-uusap pa lang po kami. Attorney, paano yung mga ahente niyong nakakontent ngayon? Wala naman po na content. Wala naman. Kapag-request, ilabas yung kasi ang Yanis, kausapin namin. Hindi naman po. Walang Pilipino po, post na kami kausapin mo ako. Hindi, kayo, hindi naman ako mag-uutos kay Senator Peñales sa loob. Ay, si Secretary Basher. Director, may chance ba tayo makapasok? Expecting a long day, Director? Expecting a long day? Director, makakapasok na ba tayo? Labas na sila, inaresto nila yung isa. Dalhin nyo lang. Ngayon na nga mga kababayan, yun ang nangyaring kumusyon diyan sa labas ng Senado dahil pinatulan ho nitong si NBI Director Melvin Matibag yung mga realistang pinaulanan siya ng mura. Eto, rekta ho tayo dito sa special coverage ng SMNI kaugnay dyan sa kaganapan dyan sa Senado. Eto, panoorin natin interview nitong si Mangga. Marcos. Bago ito. Ayun. Panindigan ng Senado ang aming karapatan, ang aming kalayaan bilang institusyon. Ano nangyari doon sa mga dating official dyan sa Senado dito kay Tuta Soto, kay Ping Lacson, si Risa Hontiveros, Kiko Pangilinan? Okay lang ba yung nangyayari na yan? Yung nagkakahabulan sa Senado, sana sa susunod na administrasyon, hindi kayo habulin kagaya ng ginagawa ngayon kay Senator Bato de la Rosa ngayong mga panahon na to. Para dyan sa mga nananahimik sa ginagawang pambababoy ng administrasyon na to, dyan sa institution na di umano mahal ng mga senador na yan na nananahimik ngayong mga panahon na to habang binababoy ang mga karapatan nitong si Senator Bato de la Rosa at independyente ng Senado. Hindi ito tungkol kay Bato, kundi yung institusyon. Talagang binabastos na kami. Talaga naman babuyan na to. Sinusugod na yung mga kwarto ng Senado. Ano ba to? Take over ng NBI? Sino sila? Bureau lang yan. Ma'am, sorry, like the vote sa DZWD. Ma'am, so insistent. Hoy, Matibag, bureau ka lang daw. Sino ka ba? Anak ko, si Mangga. Tumataas ang kilay nito si Mangga. Yari ka dito, Melvin Matibag. Langya ka. Ma'am, ang NBI na ma-serve yung warrant of arrest ng ICC. Oo, pinagpipilitan nila. At ang nakakapagtaka, talagang sinasabi nila na hindi ko naman kaya silang pagalitan. Sabi nila nag-coordinate daw sila sa Senado. At hinayaan daw at kinumbida daw sila ng dating Senate President, pinakain pa dun sa kanyang opisina at inanyayahan na dun tumambay. Ay, nako. Medyo nasupalpal kami. Sabi namin, ba't kayo pumasok dito? Bawal pumasok dito. Nakipag-coordinate naman kami. Patay.
Si Tuta Soto pala nagpapasok, nagkumbida at nag-istima dito sa mga NBI na to. Diyan sa Senado, anak ng toka, pambihira. Ibig sabihin, okay lang pala kay Tuta Soto na yurakan ang independente na Senado. Yung kanilang mga tradisyon na walang uhulihin na senador sa loob ng Senado. Wala na ho silang pakialam doon. Ang ang tradisyon lang na pinoprotektahan nila ngayong mga panahon na to, yung interparliamentary courtesy, pero yung mga karapatan ng kanilang mga kasama dyan, wala akong pakialam yan si Tuta Soto. Pambihira Ang naman. coordinate, pinapasok kami, inimbita kami, nag-coordinate kami, pinakain kami, pinapasok pa kami dun sa mga opisina, tumambay. Yun ang sabi sa amin, sabi namin, okay, hindi na ganun ngayon. Pero, ang maliwanag, hinayaan sila at inanyayahan pang kumain. Sir, when was this encounter po with the SP Soto? Yung kiniklaim po na pinakain pa raw po. Totoo naman, talaga naman. They were consulted kasi aarestuhin daw nila si Bato ng 2 o'clock, so nag-antay sila before 2 o'clock, pinakain sila. Yun ang pagkaintindi ko dun sa kwento ni Matibag. And then ma'am, kinukuha din nila yung mga NBI agents na Yung mga kinontempt, pilit nilang kinukuha. Tapos sabi namin, pwede ba i-clear muna to ng i-clear muna yung buong Senado, umalis, mag-withdraw muna kayo dito. Andito, umaasta yung mga NBI, kompleto yung long arms, nagla-lockdown, binubuksan yung mga sasakyan ng mga empleyadong papasok, pati yung papalabas. Ano ba ito? Dapat, ang una, mag-withdraw muna sila. Umalis muna sila rito kasi bago na ang liderato rito, hindi na kami kinonsulta. Ibang usapan na ngayon. Anong naging agreement po ma'am? Ha? Ano po ang naging pinagtapos? Oo daw, pero nagkakalat pa rin yung NBI. Andyan, nakikita ako pa eh. Nako, kakalat to. ICC. Wala. Na there's actually a warrant of arrest. Sinabi nila? Yes. Hindi ko alam. Oo, tignan natin. Tignan natin hanggang hindi natin nakikita. Alam natin may proseso yan. Ako nag-imbestiga doon sa pagka-kidnap ni Presidente Duterte. ICC, wala namang enforcement arm yan, dadaan sa Interpol. Yung Interpol, tatawagan yung PCTC, yung ating transnational crime. Kailangan na yung ICC warrant dalhin sa korte na Pilipino dahil hihingi muna sila ng Pilipino warrant of arrest for enforcement of judgment, foreign judgment. Hindi basta-bastang papasok yan at dadamputin yung isang Pilipino. Bayan natin to eh. Tapos pagkukunin yung mga Pilipino ng basta. Tama ba yun? Ma'am, Tama ba na-impeach na po yun? si VP Sara. So paano po, bagong liderato ng Senado, magkukumbin ba ang Senado bilang impeachment court? Tignan natin. Bukas, di ba? Apo. Malamang bukas darating yung impeachment. Mag-uusap kami kung anong dapat gawin. Pero ano po para sa inyo ma'am? Para sa inyo po ma'am, ano? Well, tutuparin ng bawat senador ang kanilang mga responsibilidad. Dapat lang na kung sakaling umabot yung mga articles of impeachment, yung articles of impeachment sa Senado, dapat na nilang gawin sa Senado yan. Wala nang cheche-bureche. Magkakaalaman at magkakaalaman. Anak ng tawa para doon sa mga congressman at congresswoman na boboto paborable sa impeachment ni VP Sara. Kalma lang kayo. Magkaka-oras din kayo, ha? Hindi pa itong oras nyo kasi busy ako kay Senator Bato de la Rosa. Pagkatapos si Senator Bato de la Rosa, wala na siya dyan sa Senado at bumaba ng emosyon, wala na siya. Naman siya, nakalaylo ulit siya, di ba? Doon tayo mag-uusap-usap ulit. Pero habang mainit tong kay Senator Bato de la Rosa, kailangan ho natin bantayan itong kaganapan na to. Sa saligang batas at iba pang batas. So ma'am, that means magkukumbin kayo sa impeachment court pag natanggap po yung articles? Yes! Titignan namin ang maigi. Salamat po ma'am. Sorry? Sorry? Hindi po kayo walang ganong communication. Wala naman natatanggap. Yan ang karagdagan pampahayag ni Senadora Amy Marcos. Attorney, so yung nabanggit mo kanina, yun din yung nabanggit ni Senadora Amy. So ibig sabihin, hindi pwedeng sekreto ang arrest warrant kasi makikipag-ugnayan siya sa maraming mga opisina ng gobyerno. Totoo po yun. At yung sinasabi ng iba na nababasa ko sa social media na may Interpol po naman. Alam niyo po yung Interpol, hindi rin pwedeng igiit yung kanilang gusto rito nang hindi sumusunod sa batas ng Pilipinas. Huwag niyo akong paniwalaan. Inaanyayahan ko po ang lahat ng tao. Pumunta po kayo sa website ng Interpol. Madali pong i-access yan. At tignan niyo po ang guidelines na sinusunod ng Interpol. Yung
kung sila ay nagpapatupad ng mga warrants of arrest na galing sa ibang bansa dito sa Pilipinas o sa ibang bansa man. Nakalagay po roon very clearly, hindi pwedeng i-impose o i-compel. Yun ang ginagamit na word doon sa website. To compel any country to follow yung Interpol. At nakalagay din doon very clearly ay hindi rin pwede na hindi sumunod yung Interpol sa domestic law. Domestic law meaning yung batas ng bansa kung saan nila i-implement yung isang warrant na galing sa ibang jurisdiction. In other words, there is no such thing as an international warrant of arrest. Lahat ay dadaan sa bansa kung saan yung arrest ay ini-implement. At sinabi din ni Senator Amy Marcos sa attorney na narinig natin kanina, at yan din yung tanong kanina ni Senator Marcoleta, kung may alam ba yung Senate President Tito Soto noon, bago yung nagpalitan sila ng liderato dyan sa Senado kanina, may alam ba ang Senate President? Inaantabayan na natin yung magiging sagot niya doon sa tanong na yan. Kung sakali mang may alam ang Senate President Tito Soto o former Senate President Tito Soto attorney, ano yung pananagutan nito? Baka siya po ay magkaroon ng ethics complaint. Can you imagine, ako ay binabase ko lang yung aking opinion doon sa narrative ni Senator Amy Marcos na yung mga NBI daw po ay pumunta roon, pinapasok ni dating Senate President Tito Soto, Nako. pinakain pa, Nako po. bagamat ang sinasabi ay aarestuhin nila si Senator Bato de la Rosa. Hindi man lang ba niya tinignan kung anong authority ng NBI para mag-aresto? Tinignan ba niya kung may warrant o kung may hawak na warrant, ito ba ay valid warrant? Verify ba niya ito? At hindi ba siya humingi ng legal opinion sa kanyang abogado o sa isang senador na abogado kung nararapat na ang NBI ang mag-implement ng isang international warrant without a local warrant? Sinasabi ko po yan na dapat niyang ginawa yan. Dapat siyang maging masusi sa pagsusuri ng autoridad ng NBI sapagkat what is involved here is not really Senator Bato or the NBI or the ICC but the dignity of the institution of which he was the head until he was deposed very recently this afternoon. Hindi na ba niya naging concerned? Hindi na siya naging concerned sa dignidad ng Senado bilang institusyon? Anong klaseng Senate President yan? At matapos nga yung naging plenaryo o yung talakayan nila dyan ay umalis bigla ang Senate President which is sana magkaroon siya ng time o pagkakataon sanang masagot yung katanungan na yan, attorney. Pero ang isa sa mga katanungan din, bakit bakit si Trillanes, Antonio Trillanes, yung nagsilbi yung sinasabi ng umano'y arrest warrant ng ICC. Siya na ba ang bagong sheriff ng ICC? Yan din ang tanong kanina ni Actually, Senator Marcoleta. Opo, in fairness to Ginoong Trillanes, bilang dating senador, ay may courtesy po naman ang kahit sinong dating senador na pumasok sa Senado. Ngunit, kung ang gagawin niyang dahilan ay isa-serve niya yung warrant, ay malaking kabulastugan po yan. Sabagat wala po siyang karapatang mag-serve ng warrant. Kahit bilang citizen, kahit i-invoke niya yung doktrina ng citizen's arrest, wala po sa lugar. Ngayon, kung ang sasabihin niya, meron daw dare sa kanya, may hamon si Senator Bato, para naman siyang batang maliit na bagamat alam na niya na illegal na yung ginagawa niya, ay naroroon pa siya at gagawin pa rin niya. So anong klaseng tao yan? Anong klaseng mamamayan? Walang At kwenta. anong klaseng dating lingkod bayan na tinatawag niya Walang kanyang kwenta. sarili kung siyang lalabag ng batas? Yeah. Opo, at kanina din, attorney, kabilang din sa mga proteksyon, masasabi ba natin may parliamentary immunity itong si Senador Bato de la Rosa para hindi siya basta-bastang huhulihin ng mga otoridad natin dito at ipadala doon sa The Hague tulad ng nangyari dito kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Ang parliamentary immunity po ay hindi po pwedeng arestuhin ang isang miyembro ng Congress. And by Congress, I mean either the House of Representatives or the House of the Senate or the upper chamber. Papunta sa kanyang sesyon at during the session, kung may warrant na ang penalty ay ng krimen of which he is charged is more than 6 years. Yan ang parliamentary immunity. Ito po, warrant ng ICC, wala naman siyang nakalagay
kung anong penalty pa doon sa charge sa kanya. Sabagat ang warrant po ng ICC hindi katulad ng warrant dito na mayroong crime. May definition ng crime. Halimbawa, Article 145 ng Revised Penal Code. At pag tinignan mo yung Article 145, halimbawa, ay merong karampatang penalty yun para ma-determine mo kung siya ay covered ng parliamentary immunity or not. But ito po ang siste. Ito po is not really about parliamentary immunity but the right of every citizen. Especially, hindi ko sinasabing porket senador ay may special treatment. Ngunit lahat po ng mamamayan ay subject, ay dapat makinabang sa mga proteksyon na iginagawad ng Bill of Rights. At yun nga po sinabi ko kanina, the right not to be deprived of liberty without due process, hindi pwedeng arestuhin ng walang warrant, the right to be presumed innocent. Yun po ang nilalabag dito na hindi lamang applicable kay Senator De La Rosa, ngunit sa lahat ng Pilipino. Nagkataon lamang na itong paglabag na ito ng karapatan ay very visible, very high profile at ginawa laban sa isang senador. Ang question po rito, ang katanungan ngayon, kung kayang gawin sa isang senador, hindi ba kayang gawin sa ating mga ordinaryong Pilipino, itong mga may kapangyarihan? So, lawless na po. This government has become lawless. Hindi na po sumusunod sa batas, and to that extent, it is quickly becoming an illegitimate government. Opo, at may pag-asa pa ba dito sa Supreme Court? Kasi kanina ay naghain po yung kampo ni Senator Ronald Bato de la Rosa at naghain po ito ng urgent manifestation with omnibus motion dyan po sa Supreme Court upang humiling ng proteksyon laban po sa posibleng implementasyon nga nitong arrest warrant pula sa ICC. Attorney, ano po ba yung magiging epekto po nito? Sana po ay kumilos ang ating Korte Suprema sapagkat ang kataas-taasang hukuman na nga po ang nagbigay ng mga guidelines sa extradition. And ito pong ginagawa kay Senator De La Rosa is undoubtedly an extradition. Pinaliwanag na po natin kung anong ibig sabihin ng extradition. So wala pong iniwan ito. Halimbawa, may warrant sa Amerika at nag-request ang Amerika dito sa atin, pakidala nga yung isang taong nariyan sa Pilipinas, ibalik sa Amerika para humarap sa kaso rito. Ganon din po yan eh. Nagre-request ang ICC na yung isang tao, mamamayan pa, hindi lang pangkaraniwang mamamayan, isang halal na senador ng Pilipinas ay dalhin nyo rito sa Hague to face charges. That is undoubtedly extradition. At pagkaganyan, yun pong rules ng Supreme Court ang dapat sundin. Hindi yung rules ni Matibag, hindi yung rules ni John Vic Remulla, hindi yung rules ng kapulisan. Rules po ng Supreme Court. Opo, at inaasahan ba natin kung sakali man magdidesisyon itong Supreme Court doon sa kanyang naging petisyon at yung mga nauna pang mga petisyon kaugnay nga dito sa illegal na pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, sa tingin po ninyo mapipigilan ang pag-aresto o pagpapadala dito kay Senator Bato de la Rosa, Attorney? Ay dapat lamang po kasi kapag nag-issue ang Korte ng Temporary Restraining Order, yan po ay indefinite unlike sa Court of Appeals na metaning at saka sa RTC, metaning yung TRO. Dito po ay indefinite. At sa ganang akin lamang po, dapat pong pigilin ito. Bakit? Sapagkat nasasanay na po ang ibang mga tao na hindi sumunod sa rule of law. Kung natatandaan mo, kasamang Jade, kasamang Admar, nung panahon ni Pangulong Noynoy Aquino, nag-issue ng TRO ang Korte Suprema na hindi implement yung HDO, Hold Departure Order, laban kay former President Gloria Macapagal Arroyo, ngunit hindi sinunod ng DOJ. Huwag sanang maging habit ito sapagkat pag naging pattern ito na hindi na sinusunod ang rule of law, anong mangyayari sa ating bansa? This is a government of laws and not of men. Dapat kahit sinong nakaupo, kahit sinong involved, kahit kanino yung warrant, dapat pantay-pantay, may proteksyon ng saligang batas. Attorney, bago ko lipasa kay Part Admar, pakinggan muna natin, panoorin muna natin itong naging pahayag panayam kay Senate o bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Yan, kasi sige, Tano. NBI, tatlong issue, no? The manner and the way that yung
Ayun po mga kababayan, yung panayam kay bagong Senate President Alan Peter Cayetano. Attorney, tama ba yung naging hakbang ng Senado na ipakontempt itong mga agents ng NBI kaugnay nga doon sa paghabol, sabi pa nga pag-wrestling kay Senator Bato de la Rosa sa loob mismo ng Senado? Ay opo, tama po yun. Sapagkat yung pong ginawang yun ay kalabisan. There is such a thing as abuse of authority at pag ginawa niyo yan sa premises of the Senate against a senator na who was on his way to plenary to fulfill his duties as mandated by law at pinipigilan mo, talagang that is contempt of the Senate. Alam niyo po, naiisip ko dyan sa sitwasyong ito. Medyo konting lumihis tayo. Alam mo, kung ang ating Pangulo ay strong leader at may wisyo, kung ako yung Pangulo, tatawagan ko si Justice Secretary Vida at sasabihin ko, Secretary, nagkakagulo sa Senado, pull out mo yung NBI mo at makipag-dialogue tayo doon sa Senate leadership. Hindi yung gagawin mong under siege, katakot-takot na pulis, na riot police na sa labas, may NBI doon, nandoon yung NBI director, hindi malaman kung anong gustong mangyari ng tao. Abogado naman siya. Alam naman niyang walang basihan yung pag-aresto kay Senator Bato as of now. Bakit kailangang mag-create ng tension? Yan kung magaling at malakas ang ating presidente, kaso mo hindi hindi yata niya nalalaman kung ano nangyayari na sa mundo Opo, pero bago kayo pasok kay partner, sa nakikita po ninyo kanina, sa nakita pong video, gamit po yung CCTV footage, malinaw na may paglabag talaga ang ginawa ng NBI kaugnay nga dito sa paghahabol nila kay Senator Bato. Ay talaga po, may paglabag po talaga. Yun nga po Unang-una, dapat po talagang alam nilang walang basihan. Tama yung sinabi ng mga senador. There has to be a warrant from Philippine courts. At being a lawyer, being an officer of the court, si Director Matibag cannot feign ignorance of the issuances of the court, especially with respect po doon sa guidelines, sa rules of proceeding, sa extradition. So, hindi po siya pwedeng magmaang-maangan na hindi ko alam. Abogado po siya Kaya nga siya in-appoint bilang NBI director. At sa pagiging abogado niya na presumably ay maalam siya sa batas, lalong-lalo na sa mga duties at mga powers ng National Bureau of Investigation. So tama-tama lang, dapat talagang kinokontempt, otherwise mag-aabuso po yan. At lahat na ng institusyon ay lalabagin na po ang mga prerogatives and privileges. Opo, sa information na nakuha po natin, attorney, yun daw siyam na NBI personnel na sinasabing ng haras at humabol dito kay Senador Bato de la Rosa ay kasama daw na paalis dyan po sa compound kay Director Melvin Matibag. Ayon daw kay Matibag, magkakaroon daw ng independent investigation ng Senado at NBI at nakakontempt pa rin yung siyam pero sa kustodiya ng NBI. Tiniyak naman niya na wala mo na mangyayaring pag-aresto kay Senador Bato. Ano masasabi niyo? Dapat lamang, buti natauhan siya. Pero, kung ako si Senate President Cayetano, i-insist ko na dito sa custody ng Senado, ma-detain yung siyam. But of course, that's... Ang problema naman kasi pagka gano'n, magkakaroon ng magmamatigasan. Ang problema ho natin doon mga kababayan, baka yung mga siraulong ibang kawani ng ahensya, yung kanilang mga daladalang mahabang armas, talagang magsiga-sigaan sila sa harap ng harap ng Senado, di ba? Diba, na-arresto, kala mo nasa gitna ng gera talagang, pambirang yan. Diba mga ordinaryong Pilipino lang nandun, nagdala sila ng mga habang armas. Only me, suggestion lang naman po yun. Pero siyempre hindi po tayo privy sa kanilang pag-uusap at ano pong nangyaring agreement between the two of them. So ang akin lang po, huwag sana magkaroon ng constitutional crisis because we have been having one crisis after the other. Yung pamumulitika sa hearing ng House Committee on Justice, yung pamumulitika sa
papadala ng articles of impeachment na may allegation, serious allegations, coming from no less than a Senator of the Republic, si Senator Amy, na nagkakasuhulan. Kung ganyan po ng ganyan ang ating pamahalaan, ay hindi na tayo susulong kung puro politika na lamang. Hindi po maglalagay ng pagkain sa pagkainan ng ating mga mamamayan, hindi po lalaki ang sweldo, hindi po magiging healthy yung mga may sakit, hindi po magkakaroon ng gamot, hindi bababa ang presyo ng petrolyo sa ginagawa po nilang yan. Opo, nabanggit kanina nga na dapat exhaust lahat ng mga legal remedies, no? At parang naging parte din ng pag-uusap nila ng NBI, ni Director Matibag at ni Senate President Cayetano. Gaano po kahaba itong proseso na ito, Attorney? Kasi nabanggit nyo nga, dapat korte yung maglabas ng arrest warrant po. Ito po kasi talagang may prosesong in-outline dun sa PD 1069 na nasunod naman po. Kinary over, of course, dahil adjective rules lang yan or rules of procedure na kailangang hindi lumampas doon sa mga ipinag-uutos ng substantive law, which is yung extradition law natin. Yan po ay maghahain muna ang special counsel ng DOJ. Ang unang-una po dyan kasi talaga, yung warrant ay dapat, ang bagsak niyan ay sa ating Department of Foreign Affairs. Bakit? Kasi foreign warrant yan eh. Kaya nga may DFA tayo. Ang DFA po natin ay titingnan, number 1, kung ito ay validly issued. Number 2, kung ito ay under treaty obligations ng Pilipinas ay extraditable. Kapag yung dalawang yan ay na-determine ng DFA, yan po ipapasa sa DOJ. Oo, okay. Ang DOJ po ay maghahain ng petition for extradition through the Office of the Special Counsel. Meron po yung Office of the Special Counsel, yung DOJ. Yan po ay ihahain sa korte. Yan po ay pasasagutin yung person subject of extradition o tinatawag na extraditee. Ngayon, maglilitis po yan. Pwedeng mag-entertain ng testimonya, pwede rin hindi. Ngunit, kung meron testimony, dapat tapusin ng isang araw at may 30 days po lamang ang RTC para mag-decide whether or not it will allow extradition. Ngayon, kung ang desisyon ng Regional Trial Court ay to allow extradition, pwede pong umapila sa Court of Appeals ang extraditee. In the meantime na umaapila po yan, the appeal acts as a supersedious. Ano yung ibig sabihin ng supersedious? Mapipigil po yung extradition. Magkaroon ng delay. Opo, hindi naman delay sapagkat hindi po natin dapat sabihin delay kung ito ay in accordance with due process. Sapagkat kapag ikaw ay nag-due process, ano pa definition ng due process? It is something, it is a law that hears before it condemns. Ibig sabihin, dapat dinggin muna ang dalawang panig bago magdesisyon. Kaya meron siyempre kailangang time yan. Ngayon, pag inapila po yan, ay may 90 days naman ang Court of Appeals para magdesisyon, and only then can there be extradition kung masusustain yung RTC, yung allowance ng extradition. Ngayon, maaari nga pong maggawad ng warrant of arrest ang RTC. In the meantime na dinidinig. Ngunit, maaari din pong magpiyansa yung extraditee. Yan po ang sinasabi ni Senate President Alan Peter Cayetano at ni Senator Amy Marcos na proseso, due process, hindi basta-basta dadakpi na lang. At dapat pong sundin ito because, katulad nga po ng sinabi ng PDP sa kanilang opisyal na pahayag, ang isang pagkakamali ay hindi matatama ng isa pang pagkakamali. Dapat kung nagkamali na noon kay Pangulong Duterte, ay huwag nang magkaroon ng pagkakamaling muli ang ating pamahalaan. Opo. And merong sinabi dito si NBI Director Matibag na meron doon sila communication with the DOJ, sa PCTC, sa Interpol. If there are any invitation or any that will be communicated we suggest that it will be channeled through the Senate President. Okay? Tapos sabi niya rito, tinanong kung under what grounds dun sa kaso, same pa rin sa dating Pangulong
Rodrigo Duterte po. Pero ano po yung kaibahan na naglabas na po ang Korte Suprema ukol dito po, attorney? Pwede ba nilang pikit mata sila na hindi sundin yung ano na yun at still igigit nila na kung anong ginawa nila kay FPRRD, yun pa rin yung gagawin nila sa kabila po ng may nilabas nitong last year lamang po ang Korte Suprema. Alam niyo po, yung sinasabi ni Director Matibay, palusot po yan eh. Those things are not substitutes for the procedure provided for by law under the rubric of due process. Hindi po porkit kausap nyo ang DFA, kausap nyo ang Senate President, yung dating Senate President, kausap nyo kahit sinong kausap nyo, di ba? Hindi po substitute yun. Ang Korte Suprema ay nagbigay ng proseso. Kapag nagsalita ang Korte Suprema, kanya nga Supreme Court yan eh, lahat ng tao ay dapat sumunod. Kaya nga ako, yamot na yamot dito kay dating Senate President na sinasabing pwede daw i-ignore yung desisyon ng Korte Suprema. Saang planeta tama yung sinasabi niya? Kaya nga po, naghain ako ng contempt kay former Senate President Soto, sapagkat para sa akin, ang Korte Suprema ay dapat galangin ng lahat ng ahensya ng government. Kaya nga po, Supreme Court yan. Opo, bago ang karagdagan pang katanungan na attorney, punta muna tayo dito sa naging pahayag po ni Senador Ronald Bato de la Rosa. Kabayan ko, trust in Saan ba to? God. Ayan po. Trust in the Lord our God. Yo. So yun lang po. Salamat sa pakikinig sa akin. Panood na ho kasi natin yan. Yung Salamat, Senator Bato. live ni Senator Robin doon sa Si video natin. Senador Ronald Bato de la Rosa kanina sa live po ng Facebook ni Senador Robin Hood Padilla. Attorney, nakita natin yung kopya, sinasabing kopya ng arrest warrant mula sa ICC. November 2025 pa po ito nakapetsa, no? Anong araw na ngayon? Nasa May 11 na po tayo ngayon, 2026. Laban bawi ang sinasabing meron, wala, meron, wala. Hindi po ba ito form ng panglilinlang? Kasi mismo pa yung mga taga-gobyerno ang nagsasabing meron, tapos yung isa na naman, wala kaming natatanggap. Or pwede ba itong gawing rason na taktika lamang para maaresto yung mismong subject ng warrant? Kasi sa procedure po natin, dito po sa mga korte po natin, ano po ba yung tama po? Actually, yun nga po ang ginakataka ko baka saywar ito at magulo talaga itong ICC. Alam niyo po, itong ICC as an institution, hindi ko nga malaman kung bakit nagkakandara pa tayo na sumunod sa isang institusyon na dominated by Western powers. Not only Western powers, but woke liberal tards. Mga libtards ito Alam niyo, ang ICC is an institution struggling for survival. Wala na pong kredibilidad yung ICC. Even from the start, alam niyo po, 80% ng Asia ay hindi po miyembro ng ICC. Si Pangulong Aquino lang naman ang lukulukong sumali. Lahat po ng ASEAN countries, wala pong miyembro. Sa Asia, I'm just talking about ASEAN. Asia po, Japan lang at Pilipinas ang miyembro. Ang China, hindi miyembro. Ang Russia, hindi miyembro. Because part of Russia is in Asia, no? Yung sa mga Western powers, ang Amerika, hindi miyembro. In fact, wala pong self-respecting nation na miyembro ng ICC. Yung France, sinasabi nila, France daw. France, masyadong liberal yan Kasi nga po, it is a derogation of the sovereignty. Alam niyo po sa Amerika, meron silang tinatawag na batas na the Hague Invasion Act. Anong nakalagay dito? Kapag ang ICC ay kinuha ang isang mamamayan nila at dinala sa Hague, mayroong kapangyarihan ng Pangulo ng Estados Unidos na lusubin ang Hague at kunin yung kanilang mamamayan. Yan ang isang malakas na bansa with a strong leadership. Hindi po sila papayag na yurakan ng isang institusyon na banyaga ang karapatan ng kanilang mga mamamayan.
Ang dami-dami na pong iskandalo dyan sa ICC. Yung Burundi, nag-withdraw na dyan. Sapagkat ang kaya lang yan kung sino-sino eh. Nag-issue sila ng warrant of arrest against Israeli Prime Minister Netanyahu. Walang sumunod. Nag-issue sila ng warrant of arrest against Putin. Walang sumunod. Kasi nga, it is a question of sovereignty. Ayaw ng mga bansa na padikta sa mga banyaga pagkatapos tayo nagkakandara pa. Kaya pinagtatawanan po tayo ng ibang bansa na masyado tayong parang maamong tupa sa mga Western powers na siyang umapi sa Asia. Kinolonize po tayo yan daang-daang taon. At sinipsip lahat ng yaman natin pagkatapos Correct. nagsusumiksik pa rin tayo dito sa mga Western powers. Wala na ba tayong dignidad? Wala na ba tayong paggalang sa ating mga sarili? Ayan, Basta siguro, aking partners, nakikita, kumustahin naman, alaman Basta- naman natin, attorney, yung sitwasyon dyan sa labas ng Senado. Nakikita natin, napakaraming tao, attorney, at napapahiran din ng mga kapulisan. Base ho sa ating nakikita, wala na ho talaga. Si Jason Rubrico, magbibigay ng update live mula dyan sa labas ng Senado. Jason. Sunod ho natin dito yung interview dito kay former Congressman Mike Defensor dyan sa nangyaring pagsugod ng mga taga-suporta ni dating Pangulong Rodrigo Duterte dyan sa Senado. Kasunod ng pag-aresto ng NBI dito kay Senator Bato de Rosa. As always, maraming salamat po sa pag-support sa Page of the. Mag-ingat po kayo lahat. Natin Pilipinas.